Kung katanungan, Brother Eli, ano po ang pinagkaibahan ng inyong relihiyon at sa iba pa pong relihiyon? Maraming salamat po. Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba, hindi ko kayang sabihin lahat ngayon, Unang-una, yung rosaryo, wala kami. Kasi wala nga sa Biblia yun. Hindi naman tinuro ni Kristo yun. Hindi rin tinuro ng mga apostol. Wala kaming rosaryo. No? Sa amin, si Kristo, Diyos, hindi tao. Kasi nasa Biblia, bago pa nilalang ang mundo, bago pa nilalang ang tao, meron ng anak ng Diyos na kasama ng Diyos. No? Napakaliwanag sa Biblia noon na nagtamo siya ng kalwalhatian sa Ama bago pa itinatag ang sanlibutan. Kung narinig mo yung kaninang binasang talata, 17:5 at 17:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kita mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, kasama na siya ng Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Ang tao nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa ang lupa, wala pa ang mundo. Paano naging tao yan? Nagkatawan tao lang yan sa panahon ng sa Israel. Nagkatawan tao, pero hindi siya talaga tao. Kasi kung tao siya, magkakatawan tao pa ba siya? Tao na nga siya. Hindi siya tao. Siya ay nabubuhay, umiiral, kasama ng Ama bago nilalang ang lahat ng mga bagay. No? Kaya mali yung Kristo ng Iglesia ni Manalo. Hindi totoong si Kristo yung tao. Nagkatawang tao. Ngayon, sa amin ang Kristo hindi tao. Anak siya ng Diyos. Diyos siya. Siyempre, anak siya ng Diyos Ngayon, sa amin walang bayad ang binyag. Bawal kasi ng Diyos pabayaran ng aral ng Ebanghelyo. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo walang bayad. Walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang mga serbisyo, wala. Sa iglesia, mayroong abulo yan. Voluntary contributions. Yung sinasabi sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, walang pilitan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Kaya nga hindi kami kumukuha ng ikapu kasi ayon sa pasya ng puso. Sa amin walang ikapu. Ganun ang pagkakaiba namin. Nagbabatay kami sa Biblia. Ang mga iba nagbabatay sa Biblia doon sa panahon ng matandang tipan. Sa bagong tipan ng utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun, doon kami naiiba sa Sabadista, sa Born Again, iba kami kaysa doon sa mga Protestante, sa mga Metodista, kasi sila lahat may ikapu, kami wala Ang sa amin, yung pusang loob ng kapatid, yun ang itinutulong sa gawain para ipalaganap ang Ebanghelyo. Yun, pagkakaiba namin yun doon sa iba. At saka, ang pinakamalaking pagkakaiba namin kapatid, kami naniniwala sa Biblia, buong buo. Hindi namin dinadagdagan o binabawasan ng nasa Biblia. Hindi namin pinapalitan. Halimbawa, ang nasa Biblia, ganito, yun ang aming sasabihin. Basahin natin ang unang Korinto 4:6, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag higit sa mga nakasulat. Paano ngayon yan? Maraming mga iglesia ngayon ang tuturo ng wala sa nakasulat.
Sabihin mo, si Kristo raw, personal Lord. Wala naman sa nakasulat sa Biblia, si Kristo, personal Lord. Si Kristo, Panginoon ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya personal Lord. Pag ginamitan mo kasi yung salitang personal, parang toothbrush yun. Ikaw lang ang gagamit. Personal eh. Yung brief mo, personal yon, no? Yung salamin mo, personal yon. Ikaw talaga gumagamit nun. Pero si Kristo tawagin mo, personal Lord. Meron ba ng personal Lord? Wala sa nakasulat yon. Hahanap mo, Brad Mel. Tignan nga natin kung meron personal Lord. Opo. Yeah? Opo, ito po agad sa King James Version po mismo. Ito po ang sinasabi ng computer po dito. Searching for personal Lord. In Bible version, King James Version, from Genesis to Revelation. Result, no words or phrase found. Diyan kami stricto, kapatid. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang amin sinusunod. Di kami nagdadagdag, di kami nagbabawas. Para sabihin mo, personal Lord si Kristo, wala sa Biblia yun eh. He is the Lord of all faithful. Hindi siya personal kahit kanino. He is the Lord of all faithful. Panginoon siya ng lahat ng sumasampalataya. Kaya para magdagdag kami sa Biblia, yun ang pagkakaiba namin sa iba. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Ba't mo papalitan ng Assemblies of God? O kaya papalitan mo Jehovah's Witnesses? Ang nasa Biblia, Kristiyano. Aba yung iba, ano kay ka? Ako ay kay Katoliko Romano. Ba't naging Katoliko Romano kay Kristiyano yung nasa Biblia? Basahin natin ang 4 ng unang Pedro, mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang itatawag sa'yo, Kristiyano ka kung tagasunod ka ni Kristo. Ba't ikaw ay naging Mormons? Ako Baptist ako. Paano ka naging Baptist? Kristiyano dapat. Ako Romano Katoliko. Ba't ka Romano Katoliko? Saan yung pinagkuha yan? Ang nasa Biblia, matuwa ka pag tinatawag kang Kristiyano.